Magandang araw mga kaibigan. Si Secretary Abalos nag-react kaagad. Patawag ng press conference tungkol sa pahayag ng ng abogado ni Pastor Quiboloy na baka nasa China na si Pastor Quiboloy. So, nako. Ito ang kanyang response, ano? Bantayan niyo yung tono ng pananalita kasi may ulit-ulit niya na dinidiin niyang punto. So, ito ang balita tungkol sa pagpunta ni Pastor Quiboloy sa China. Fugitive televangelist Apollo Quiboloy is still in the Philippines, according to Interior Secretary Benher Abalos. His remark comes amid reports that the founder of the Kingdom of Jesus Christ already fled to China. There is always a lot of possibility, no, na maaaring kung saan parte sila ng mundo. There's always that possibility. Pero sa aming nakikita sa ngayon, nandiyan lang yan. Nandito lang yan sa Pilipinas. Abalos warns Quiboloy and his subordinates who remain at large that government forces will not stop until they are caught. We will assure you this, as what we've assured you before. Lumiliit na ang Pilipinas para sa kanila. Lumiliit na ito. Ganyan gumalaw ang pulis, ang military. Saka na matatago niyan. Lumiliit na ho ang mga pinagtataguan ninyo. Lumiliit na ang mga lugar na ito dahil hindi ho titigil ang kapulisan, ang military, ang buong pwersa ng gobyerno para kayo ay takipin. Quiboloy and 5 of his subordinates are subjects of a Davao City Court issued warrants of arrest over human trafficking and sexual abuse charges. Quiboloy has a 10 million peso bounty, while each of his co-accused has a 1 million peso bounty on their heads. One of the fugitives, Pauline Canada, was arrested Thursday, July 11. A media report earlier said Quiboloy's legal counsel, Attorney Israelito Torion, could not confirm if the pastor is already in China. Meanwhile, the whereabouts of Quiboloy's other co-accused, Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Semañez, and Jacqueline Roy are still unknown. Okay. So, nabantayan nyo yung sabi niya na lumiliit na ang mundo ni Pastor Quiboloy. Ilang beses niyang inulit yun eh. Ini-emphasize niya na ang tingin ko sa akin eh, parang nairita ba siya, nainis ba doon sa announcement ng abogado ni Pastor na nandun na siya sa China, but hindi ko ma-confirm. Ako, wais din yung abogado ni Pastor Quiboloy. Para bang pangangantyaw na wala na, kahit 10 million o 50 million pa yung bounty nyo, hindi nyo na mahuli si Pastor Quiboloy dahil nasa China na. So, yan. Sagot kagad. Lumiliit na ang mundo ninyo. Kaya lang intriguing yung sabi niya, there is always a possibility na nasa ibang panig na siya ng mundo. Di ba? Yun ang una niyang statement. Ibig sabihin, there is possibility nga. Ganon din ang sabi ng PNP, ganon din ang linya na yes, baka dumaan na sa backdoor. Nasa Mindanao si Pastor Quiboloy, isang sakayan mo lang ng bangga from Davao to diretso ka na yan sa Malaysia. May nabasa akong comments na si Pastor Quiboloy sumakay na daw sa Chinese Coast Guard at mamaya is nandun na, naglayag na papuntang China. Anyway, lumiliit ng mundo. Wow, very reassuring. Ang PNP, ang military, lahat nagtutulungan para dakpin namin kayo. Very, very confident. Wow naman. That's good. Kaya lang, yung mga comments na nababasa ko,
Si DJ Bantag nga, hindi nyo nga mahuli-huli. Si Kibuloy pa. These are comments na nababasa ko. Okay? Resources-wise, followers-wise, ay talagang malayo ang agwat sa ilan bang million ang followers ng KOJC. Worldwide yan. Alam ko sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan nagkakaroon ng mga maisog rallies, Hong Kong, New York, Japan, very active ang mga KOJC members, California. Once na nalaman ng mga organizers, once na nalaman ng mga KOJC na may nag-o-organize, lalapit kaagad ang mga KOJC. Sali kami. Yan. Kaya madaming nag-a-attend sa mga maisog rallies. Kasi very active ang mga KOJC members worldwide, hindi lang Pilipinas. So, ganun. Yung resources ni Pastor Kibuloy, yung kanyang influence, yung reach niya, pera niya, whatever. Grabe. Si DJ Bantag, tinutulungan siya ng mga kaibigan niya dyan sa Cordillera. Kaya lang, in terms of money, in terms of followers, mas mababa, mas maliit kay DJ Bantag. Talagang overwhelming ang resources o influence ni Pastor Kibuloy. Kaya yung mga nababasa kong comments, Bantag nga, hindi nyo mahuli-huli, si Kibuloy pa. Sabi ko na pailang, oo nga, no? Kaya, sige. It remains to be said. Let us to see. Di ba ganun yung to see is to believe. Lumiliit na ang mundo ninyo. So, what does it mean? Kasi, nandito pa lang daw sa Pilipinas. Yes, granting. Nandyan sa Pilipinas. Nandyan lang sa Davao. Kasi, analysis ko, nung una, nasa Davao lang. Nung una, baka nandyan lang sa KOJC. Kailang, after ng June 10 na overkill na pag-aresto, so doon na-realize na ni Pastor Kibuloy na talagang hindi siya hihintuan. To me, my opinion, baka nakaisip na siya na tumakas na papunta sa ibang bansa. Kaya ako, there is a big possibility na nasa labas na siya ng bansa. Yun ang tingin ko. China. Ay, posible. China. Dahil geopolitics nang involved dito, nakita ng China na si Kibuloy kalaban ng US. Dahil US ang gustong magpadakip sa kanya, baka maro itong China. Baka may plano sila kay Pastor Kibuloy na, sige, halika. Magtulungan tayo. Basta tulungan mo rin kami. Mga ganon lang. Mga possibility na baka nasa China. Kaya kung nasa China siya, ano pang magagawa ng ating Interpol mo? Hindi magsilbi ang Interpol sa China. Once na nag-commit ang China na tulungan si Pastor Kibuloy, safety na siya doon. Kaya lang, wherever he is right now, kahit sa Davao lang, nahirapan tayo. Yung statement ni Atty. Panelo, sabi niya, kung masamang tao pa si Pastor Kibuloy, isinumbong na yan noon pa. Kaya lang, bakit hindi niyo mahuli-huli? Kasi maraming nagmamahal kay Pastor Kibuloy. Yun ang statement ni Atty. Panelo. And sa mga napapanood ko sa YouTube, sa mga maraming tinutulungan itong si Pastor Kibuloy. Lalo na ang mga katutubo diyan sa Davao at ang mga kapatid nating Muslim. Nagrally noon ang mga Muslim community sa Davao na sabi,
Pastor, sabihin mo lang kung anong maitulong namin sa iyo, naiintindihan namin ang iyong kalagayan. Kasi kami noon, naapi rin kami na walang bahala, walang trinato na parang second class citizen. Kaya alam namin ang pinagdadaanan mo. We are here to support you, Pastor. Ganon. Ang Muslim community kasi maraming pinapaaral si Pastor Kibuloy ng mga Muslim. Kahit siya pastor ng Kristiyano, doon mo makikita na walang ano sa relihiyon o ano, basta naniniwala sa Diyos yan, tumutulong siya. Kaya yun, ang challenge ngayon sa ating gobyerno, yes, maliit na ang mundo. Kaya paano kung ang mundong lumiliit napunta na sa ibang planeta? Yun na, may mga comment pa ay nasa langit na si Pastor Kibuloy. Mga joke-joke lang na gano'n. Kaya lang, yun na, yung tingnan natin anong magagawa ng 10 million na bounty sa ulo ni Pastor Kibuloy.